What are the marks of reality in Buddhism? Mayroong tatlong marks of reality ang Buddhism. Una ay ang constant change, a lack of permanent identity, and the existence of suffering. Una ay ang constant change. Sinasabi dito na ang mga bagay ay hindi permanente. Ito ay nagbabago-bago. Gaya na lang ng ating pagtanda. Ang ating mga old photos, albums, at yung mga memories na nagawa natin noon. Also sinasabi din na ang mga bagay ay impermanent kasi gaya ng salitang love, ito ay mayroong iba't ibang dahilan. Kumbaga ito ay nagbabago depende sa viewpoints ng bawat tao. Depende sa viewpoints ng bata, ng matanda, ng teenagers, at ng mag-asawa. Ang bawat bagay ay hindi pare-parehas. Ito ay impermanent or nagbabago. Pangalawa ay ang no permanent identity or no self. Sinasabi dito na ang mga bagay ay walang permanent identity dahil gaya natin ng mga tao ay tayo binubuo ng iba't ibang parte na nagsisimbolo or nagsisilbi kaya tayo ay nagkaroon ng isang identity dahil sa pagkakabuo ng mga yon. Gaya ng isang sasakyan na sinasabi sa example, ito ay nabubuo ng iba't ibang parts. Meron itong iba't ibang parts kaya ito tinawag na sasakyan dahil nabuo ito dahil sa mga parts na yun. Ang huli naman ay ang suffering or ito tinatawag din na dissatisfaction. Kagaya ng iniisip ng ibang tao kapag nakaka-accomplish tayo sa mga bagay, akala natin this is a pleasure. Pero sa totoo ay nagkakaroon pa tayo ng mga susunod na pagsubok natin kakaharapin which is mas ina-expect natin na mas mahirap which is nag-lead na mag-suffer tayo ng mas mahirap din. Also, kung akala natin, for example, is yung gagaya ng nasa lecture yung nagpe-paid ng bills. Oo, pleasure tayo na nakapagbayad tayo ng bills ngayong araw na ito. Ngunit, meron tayong ina-expect na mas malaki pang bills na babayaran sa mga sumusunod na araw, which is nagkakos sa atin ng pagsasuffer kung paano natin i-control yun or paano natin babayaran yun. 2. What are the truths according to Buddhism? Merong 4 na truth according to Buddhism. Una is to live is to suffer. Pangalawa is suffering comes from desire. Pangatlo is end suffering and desire. At panghuling noble of truth is the release suffering possible and can be attained by following the noble eightfold path. Ang truth ay batay sa Four Noble of Truths ng Budismo. Ito ay kinabibilangan ng katotohanan ng suffering kung saan ipinapahayag ang realidad ng pagdurusa sa buhay. Ang ikalawang katotohanan ay nagtutukoy sa sanhi ng suffering na karaniwang naguugat sa kamangmangan, kasakiman at kamususan. Ang ikatlong katotohanan ay nagpapahayag ng posibilidad ng pagtatapos ng suffering sa pamamagitan ng pag-alis ng sanhi nito. Ang ikaapat naman ang katotohanan ay nagbibigay gabay na tinatawag na Eightfold Path. Ito ay ginagamit upang maubot ang pagtatapos ng suffering. To live is to suffer. Sinasabi dito na tayo ay nagsasuffer pagkaanak pa lang sa atin. Dahil sinasabi dito na mayroong chance na magkaroon tayo ng sakit or mapagod tayo. Sinasabi dito na nagsasuffer tayo dahil tayo ay nahihirapan sa pagde-decide sa mga bagay na kailangan natin gawin o dapat natin accomplish sa araw-araw. Nahihirapan tayo na mag-decide or nadi-discourage tayo, nawawalan tayo ng gana na lumaban pa dahil sa pagkapagod or sa pain na nararanasan natin sa araw-araw. Kaya sinasabi na ang pamumuhay o ang pagiging buhay ay nagkakahulugan din ng pagsasuffer ng isang tao. Suffering comes from desire. Kasi kapag in-analyze natin ang suffering, sinasabi sa Buddhism na kung ano yung bagay na gusto natin ay nagkakos ng suffering sa atin, lalo na kapag hindi tayo naging satisfied sa bagay na yun. Nagka-crave tayo sa mga bagay-bagay. Nagiging thirsty tayo na ma-achieve yung mga bagay na yun. Gaya ng pagkakaroon ng pagkain, pananamit, pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi naman natin ito basta-basta nakukuha. Kumbaga ay nagsasuffer muna tayo bago makuha natin yung mga bagay na hinihingi natin. Kaya sinasabi na suffering comes from desire. Dahil nagsasuffer tayo dahil sa mga desire na yun. Pangatlo,
To end suffering is to end desire. Bakit nga ba? Siyempre, kapag meron tayong desire, meron din tayong suffering. Pero kung wala tayong desire, siyempre, mawawala din yung pagsasuffer natin sa ating buhay. Kaya sinasabi na, to end suffering, let's just end our desire. Ang pinakaapat na Noble of Truth is to release suffering is possible and can be attained by following the Noble Eightfold Path. Sinasabi dito na dapat natin sundin ang Noble of Eightfold Path. Kung saan ito ay yung una is yung right view, tamang understanding, pangalawa is tamang intensyon, pangatlo is tamang pagsasalita or hindi pagsasabi ng mga maling bagay ng paggaya ng pagsinungaling or gossip or harsh words. Sunod is yung right action or yung sinabi ko kanina na tamang gawa. Panglima is yung right livelihood. Kumbaga is mamuhay tayo ng may ethical sa ating katawan na sinusunod or ginagawa ng tama yung mga bagay-bagay. Sunod is right effort na kumbaga is magkaroon tayo ng malinaw na effort para hindi natin maabandona yung mga unwholesome ones. Pangpito is right concentration na kung saan dapat tayo ay mentally stable at dapat nakakapag-isip tayo ng tama at nagme-meditate tayo upang makapag-decide tayo ng maayos sa mga bagay-bagay. The last one is right mindfulness. Ito yung pag-develop ng awareness and attentiveness sa mga idea ng isang tao, emotion, at syempre yung mga actions na ginagawa nila sa oras na iyon. Is suffering a truth according to Buddhism? Suffering ay isang katotohanan ayon sa Budismo dahil ito ay bahagi ng siklo ng buhay. Ang lahat ng tao ay nakararanas ng pagdurusa sa iba't ibang paraan at ito ay nag-uugat sa kamangmangan at kasakiman. Sa pagkilala sa katotohanan ito, maaaring magkaroon ng pagunlad at pagbabago sa sarili. 4. How to alleviate suffering? Para maibsan ng pagdurusa, mahalaga na unawain ang sanhi nito at sundan ng Eightfold Path ng Budismo. Kasama rito ang tamang pananaw, layunin, pananalita, gawa, hanap buhay, pagsusumikap, pagmumodesyon, at pag-unawa. Sa pamagitan ng pagiging mabuting tao at pagsunod sa mga aral ng Budismo, maaaring maibsan ng pagdurusa at makamit ang tunay na kaligayahan. 5. What is karma according to Buddhism? Ayon sa Budismo, ang karma ay ang batayan ng moralidad at karampatang pagkilos. Ito ay nagpapahayag ng bawat aksyon ay may kaukulang epekto, kung mabuti man o masama. Ang mga mabubuting gawa ay nagtutulot ng mabubuting karma, samantalang ang masasamang gawa ay nagresulta ng masamang karma. Ang karma ay implikasyon sa mga susunod na buhay at maaaring magdulot ng maganda o masamang kapalaran. Depende sa karampatang pagkilos ng isang tao.